Minsan ba ay nakaupo ka sa inidoro ng napakatagal, pawis na pawis ka na at hirap na hirap kang dumumi kahit ano ire ang gawin mo? O kaya umaabot ng 2, 3 o minsan 5 araw na hindi ka man lang nakakapunta sa banyo para magbawas. Siguro naiinis ka lang dahil pakiramdam mo ay palagi kang busog, bloated at ang bigat-bigat ng tiyan mo. Marami sa atin ang iniisip na normal lang ito o sadyang mabagal lang ang ating metabolism. Baka tumatakbo ka agad sa butika para bumili ng mga pampadumi o umiinom ka ng mga sikat na slimming tea at laxatives para lang makaraos. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang ginagawa mong ito ay unti-unting sumisira sa natural na dalaw ng bituka mo? Paano kung ang mga dumi na hindi mo mailabas ay nagiging lason na unti-unting pumapasok pabalik sa iyong dugo at sinisira ang buong katawan mo? Pakinggan mo ako mabuti dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isang problema na kinakaharap ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Pero madalas ikinahihiya kaya itinatago na lang. Ang tawag dito ay chronic constipation. Bilang isang doktor, gusto kong buksan ang isipan mo na ang hindi pagdumi araw-araw ay isang seryosong senyales na may mali sa kinakain mo at kung paano mo inaalagaan ang tiyan mo. Hindi solusyon ang pag-asa sa gamot dahil kapag nasanay ang bituka mo sa mga laxatives, darating ang araw na paralisado na ito at hindi ka na talaga makakadumi ng walang gamot. Gusto kong maintindihan mo muna kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag constipated ka. Ang ating malaking bituka o colon ay parang isang mahabang sponge. Ang trabaho nito ay sipsipin ng tubig at mga natirang nutrisyon mula sa mga kinain natin para mabuo ang dumi bago ito ilabas. Kapag ang dumi ay nagtagal sa loob ng colon dahil kulang ka sa fiber at hindi gumagalaw ang bituka mo, patuloy na sisipsipin ng colon ang tubig mula sa dumi. Ang resulta, magiging tuyo matigas at parang mga bato ang dumi mo na napakahirap itulak palabas. Ang mga dumi na ito ay mga basura ng katawan natin. Punong-puno ito ng mga patay na bakterya lason at mga byproducts na kailangang itapon. Kung hindi ito mailalabas, nabubulok ito sa loob ng tiyan mo at ang mga lason ay pwedeng masipsip muli ng iyong katawan na nagiging sanhi ng matinding pagod, sakit ng ulo pamamantalang balat at paghina ng immune system. Para maiwasan ito, hindi mo kailangan ng mga mamahaling gamot. Ang sagot ay nasa kusina mo lang. Kaya narito ang 5 pinakamagandang pagkain na kailangan mong isama sa iyong araw-araw na dieta para maging malusog ang bituka mo at makadumi ka ng malambot at walang kahirap-hirap. Ang unang pagkain at itinuturing na isa sa pinakamabisang natural na pampadumi ay ang hinog na papaya. Ang papaya ay hindi lang masarap at mura, kundi punong-puno ito ng isang espesyal na enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay tumutulong na tunawin ang mga protina at pagkain sa tiyan natin para mabilis itong dumaan sa bituka. Bukod dito, ang papaya ay siksik sa tubig at fiber na nagpapalambot ng dumi. Ugaliing kumain ng isang hiwa ng hinog na papaya tuwing umaga, pagkagising o pagkatapos ng tanghalian at siguradong kinabukasan ay madali kang makakabawas. Ang pangalawang pagkain na napakahalaga ay ang oatmeal o mga whole grains. Maraming Pilipino ang sanay sa puting pandesal at puting kanin araw-araw na halos walang fiber, kaya nagiging parang semento ito sa tiyan. Ang oatmeal ay naglalaman ng parehong soluble at insoluble fiber. Ang insoluble fiber ay nagsisilbing parang walis na nagwawalis ng mga basura sa gilid ng bituka mo palabas, samantalang ang soluble fiber naman ay humihigop ng tubig para gawing gel-like o malambot ang dumi mo. Simulan mo ang araw mo sa isang mangkok ng maligamgam na oatmeal imbes na mga matatamis na tinapay. Ang pangatlong pagkain na sikat at napakamura sa atin ay ang kamote o sweet potato. Ito ay isang napakagandang pamalit sa kanin. Ang kamote, lalo na kapag nilaga at kinain kasama ang balat, ay naglalaman ng mataas na antas ng fiber at mga prebiotics. Ang prebiotics ay nagsisilbing pagkain ng mga good bacteria sa loob ng tiyan mo. Kapag marami at malusog ang good bacteria mo, mas mabilis nilang napoproseso ang dumi
at mas mabilis gumalaw ang bituka mo. Ang pang-apat na pagkain o sangkap na pwede mong ihalo sa inumin ay ang chia seeds o kaya naman ay ang buto ng sabila o basil seeds. Ang mga maliliit na butong ito ay parang mga magic sponges. Kapag ibinabad mo sila sa tubig, lumalaki sila at naglalabas ng madulas na gel. Kapag kinain mo ito, dumadaan ang gel na ito sa bituka mo at nagsisilbing natural na pampadulas o lubricant para madaling mag-slide ang matigas na dumi palabas ng puwit mo. Pwede mo itong ihalo sa tubig mo, sa oatmeal o sa mga prutas. At ang panlima na pinakaimportante sa lahat, bagamaat hindi ito solidong pagkain, ay ang tubig, lalo na ang maligamgam na tubig. Gusto kong tandaan mo ito mabuti. Kahit gaano karaming fiber ang kainin mo, kung kulang ka naman sa tubig, mas lalo ka lang mako-constipate. Ang fiber ay kailangan ng tubig para lumambot. Kung puro gulay at oatmeal ka, pero 2 basong tubig lang ang iniinom mo, magbubuo ito at babara sa bituka mo. Ugaliing uminom ng isang malaking baso ng maligamgam na tubig pagkagising mo pa lang sa umaga habang wala pang laman ang tiyan. Ang init ng tubig ay nagpapagising at nagpapakontract sa mga muscles ng bituka mo para magbigay ng signal na kailangan na nitong maglabas ng dumi. May pasyente ako dati, tawagin natin siyang Kuya Ramon. 50 taong gulang at tricycle driver. Madalas ay araw-araw siyang constipated. Dahil nahihiya siya, uminom na lang siya ng uminom ng mga slimming tea na may sena na nabibili online. Naging dependent na siya dito. Isang araw, isinugod siya sa ER na namimilipit sa sakit ng tiyan. Nang i-x-ray namin, nakita namin na puno ng tumigas na bato-batong dumi ang buong bituka niya na tinatawag naming fecal intaction at nagkaroon na rin siya ng malalaking almoranas dahil sa kakaire. Naparalisa ang bituka niya dahil sa sobrang paggamit ng laxative. Kinailangan pa siyang i-enema at manumanang tanggalin ang dumi sa ospital na napakasakit at nakakahiya. Kung hindi mo aayusin ang pagdumi mo ngayon, ano ang mga pwedeng mangyari sa'yo? Pwedeng lumabas ang mga ugat sa puwit mo at maging almoranas na madalas dumugo. Pwede ring mapunit ang balat sa labasan ng dumi mo na tinatawag na anal fissure na parang hinihiwa ng patalim tuwing dumudumi ka. At ang pinaka-nakakatakot ang matagal na pagkaipon ng lason at pamamaga sa bituka dahil sa matigas na dumi ay konektado sa mas mataas na risk ng colon cancer. Kaya ano ang plano mo ngayon? Simple lang. Isama ang papaya, kamote at oatmeal sa pagkain mo. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Gumalaw-galaw ka at maglakad dahil ang ehersisyo ay nagpapagalaw din ng bituka. At kapag naramdaman mo ang signal ng katawan mo na kailangan mong pumunta sa banyo, wag na wag mo itong pipigilin. Ibigay mo sa katawan mo ang tamang oras para magbawas araw-araw. Hindi mo kailangan magdusa sa loob ng banyo. Sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa kinakain mo, magiging malinis ang bituka mo, gagaan ang pakiramdam mo, at maiiwasan mo ang mga nakakatakot na sakit. Paalala lang muli na ang impormasyong tinalakay sa video na ito ay para lamang sa pangkalahatang edukasyon at hindi kailanman dapat maging pamalit sa profesional na medical na payo diagnosis at pagpapagagamot mula sa isang lisensyadong doktor. Kung ikaw ay nakakaranas ng matinding pananakit ng tiyan, may kasamang dugo ang dumi o higit sa 1 linggo ng hindi nakakadumi, kahit ginawa na ang mga natural na paraan, huwag mag-atubiling kumonsulta agad sa ospital. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan at nawa ay maging komportable at malusog ang inyong araw-araw na pagbawas. Hanggang sa muling